17 oras. 17 oras nang nakatayo si Leah sa loob ng nagbabagang kusina at sa malamig na dining hall ng La Estancia, isa sa mga pinakasikat at pinakamahal na restaurant sa buong syudad. Bawat hakbang na ginagawa niya ay tila may tumutusok na mga karayom sa talampakan niya. Ang kanyang itim na sapatos na nabili lamang niya sa murang ukay-ukay ay masikip ng kalahating sukat. Ramdam na ramdam niya ang malagkit na dugo mula sa pumutok na paltos sa kanyang sakong na unti-unting kumakapit sa kanyang medyas. Ngunit wala siyang karapatang dumaing. Wala siyang karapatang magpahinga. Huminto si Leah sa gilid ng estasyon ng mga serbidora, pilit na kinakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya bago muling kinuha ang mabigat na tray na puno ng mga basyo ng wine glass. Bago pa man siya makahakbang pabalik sa kusina, hinarang siya ni Carlo, ang manager ng restaurant, na kilala sa pagiging malupit at walang sinasanto. Tiningnan siya ni Carlo mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri at kawalang pasensya. Sinabi nitong kailangan niyang manatili para sa panggabing shift dahil hindi nakapasok ang isa nilang kasamahan. Naramdaman ni Leah ang paninikip ng kanyang dibdib. Pilit niyang ipinaliwanag na kaninang 6:00 pa siya ng umaga, nagtatrabaho na nanginginig na ang kanyang buong katawan sa labis na pagod at kailangan niyang umuwi upang madala ang gamot ng kanyang may sakit na ina. Isang nakakainsultong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Carlo. Sinabihan siya nitong kung hindi niya kayang tapusin ang shift na yon, maaari na siyang umuwi at huwag nang bumalik pa bukas. Idiniin pa nitong napakaraming desperadong babae sa labas na handang kunin ang trabaho niya sa kahit anong oras. Ang banta sa boses ni Carlo ay sapat na upang lamunin ng takot ang anumang reklamo sa utak ni Leah. Wala siyang laban, wala siyang koneksyon, wala siyang ibang inaasahan at higit sa lahat kailangan niya ang trabahong ito para mabuhay. Yumuko na lamang si Leah at pinilit na itago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa isang nanginginig, ngunit masunuring boses, pumayag siyang tapusin ang shift. Tinalikuran siya ni Carlo nang walang kahit anong pasasalamat. Nang makapasok siya sa likurang bahagi ng kusina upang muling ayusin ang kanyang apron, hindi na niya napigilang umiyak ng tahimik. Nakasandal siya sa malamig na pader, nakapikit at pilit na pinipigilan ang paghikbi. Doon siya inabutan ni Arturo, ang matandang punong tagapagluto ng restaurant. Si Mang Arturo ay halos 20 taon nang nagtatrabaho sa lugar na yon. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at peklat. Mula sa mainit na mantika, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malambot, lalo na para kay Leah na itinuturing na niyang parang sariling anak. Lumapit ang matanda at nag-alok ng tulong. Alam nitong pinilit na naman siya ng manager na mag-overtime. Sinabihan siya ni Mang Arturo na pagkatapos ng shift sa gabi ay ihahatid siya nito pauwi gamit ang kanyang lumang sasakyan upang hindi na siya maglakad ng mag-isa sa dilim. Isang matamis at punong-puno ng pasasalamat, nangiti ang isinukli ni Leah sa matanda. Ang simpleng pag-aalok na yon ay tila isang malaking pabor na nagbigay sa kanya ng natitirang lakas upang tapusin ang gabi. Ngunit ang impyerno ni Leah ay hindi pa pala natatapos. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, halos kaladkarin na ni Leah ang kanyang mga paa palabas ng restaurant. Nauna nang lumabas si Mang Arturo upang buksan ang sasakyan sa parking lot sa likuran. Dumaan si Leah sa madilim na eskinita, malapit sa basurahan, dala-dala ang kanyang maliit at luma na bag. Nasa loob nito ang kanyang sahod na kinuha niya kanina sa opisina, ang mismong perang pambili ng insulin ng kanyang ina. Habang naglalakad siya isang anino, ang biglang humarang sa kanyang dadaanan. Isang matalim na amoy ng alak at sigarilyo ang sumalubong sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nanlamig ang buong katawan ni Leah. Si Dennis, ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga mata ni Dennis ay mapula
at nanlilisik sa pagiging desperado. Agad nitong hiningi ang pera ni Leah, sinasabing may kailangan siyang bayaran na malaking utang sa sugal at hinahabol na siya ng mga nagpautang sa kanya. Umiling si Leah pilit na inilalayo ang kanyang bag. Sinabi niyang wala siyang pera at ang kakarampot na sahod niya ay nakalaan para sa gamot ng kanilang ina at sa pambayad ng upa. Nagmakaawa siya na huwag itong kunin dahil iyon na lamang ang inaasahan nila para mabuhay sa linggong ito. Ngunit walang puwang ang awa sa puso ni Dennis. Ang mukha nito ay nag-iba at napuno ng galit. Sinumbatan niya si Leah ginagamit ang utang na loob bilang isang patalim para saktan siya. Sinigawan niya ang kapatid na makasarili na nakalimutan na nito ang mga sakripisyo ng pamilya para makaluwas siya sa Maynila. Pinaratangan niya si Leah na walang kwentang anak dahil mas inuuna pa nito ang sarili kaysa sa buhay ng mismong kapatid niya. Ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa pagkatao ni Leah. Isang matinding alitan ang sumunod. Walang babalang hinawakan nang mahigpit ni Dennis ang bag ni Leah. Pilit itong binabawi ng dalaga, ginamit ang kanyang buong lakas na natitira, ngunit sadyang mas malakas ang kanyang kapatid. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Dennis dahilan upang mawalan ng balanse si Leah at bumagsak sa magaspang na semento. Ramdam niya ang pagkakaskas ng kanyang tuhod at palad sa semento, ngunit mas masakit ang nakita ng kanyang mga mata. Binuksan ni Dennis ang bag, kinuha ang lahat ng perang naroon at itinapon ang walang lamang bag sa mukha ni Leah. Habang nakatingin si Leah mula sa ibaba, binalaan siya ni Dennis na huwag magsusumbong kahit kanino. Sabay talikod at paglakad palayo, dala ang buong linggong pinaghirapan niya. Naiwan si Leah na nakasalampak sa malamig at madilim na kalsada. Wala siyang lakas upang sumigaw. Wala siyang luha na maibuhos dahil tila naubos na rin ito kasabay ng kanyang pag-asa. 17 oras ng pang-aalipin ng pagtitiis, sa sakit ng paglunok, sa lahat ng pangiinsulto, kapalit ng wala. Pinunasan niya ang dugong tumutulo mula sa gasgas sa kanyang palad gamit ang kanyang uniforme at pilit na itinayo ang sarili. Ang paningin niya ay nagdidilim na dahil sa labis na gutom at pagod. Humahapdi ang kanyang mga paa. Sa bawat paghakbang, parang naglalakad siya sa ibabaw ng mga bubog. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang makita ang sasakyan ni Mang Arturo, makaupo at makapagpahinga kahit sandali. Sa kabilang bahagi ng parking lot, may isang sasakyan na nakaparada sa pinakamadilim na pwesto. Kulay abo ito, katulad ng kulay ng lumang sasakyan ni Mang Arturo. Ang pintuan sa likuran ay nakabukas ng bahagya, tila sinadyang iwanang ganoon para sa kanya. Hindi na napansin ni Leah ang makinis na pintura nito, ang mamahaling gulong, at ang kawalan ng kalawang na karaniwang makikita sa sasakyan ng matandang kusinero. Ang utak niya ay hindi na gumagana ng tama. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto, hinila ito upang bumukas ng tuluyan at mabilis na ipinasok ang kanyang sarili sa loob ng likurang upuan. Ibang-iba ang amoy sa loob ng sasakyan. Walang amoy ng pinaghalong bawang at lumang pabango na nakasanayan niya sa sasakyan ni Mang Arturo. Ang amoy dito ay malinis malamig at may pahiwatig ng mamahaling balat ng hayop na ginamit sa upuan. Ang kutsyon ay napakalambot, tila yakap ng isang komportableng kama. Ngunit masyado nang manhid ang katawan ni Leah para pagtakhan pa ang mga pagbabagong yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isiniksik ang kanyang malamig na katawan sa gilid ng pinto. Ang tanging nasambit lamang niya bago siya lamunin ng kadiliman ay isang mahinang pasasalamat kay Mang Arturo sa paghihintay sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, ang tunay na may-ari ng sasakyan ay naglalakad papalapit mula sa pintuan ng mga VIP. Si Victor, isang bilyonaryong negosyante, nakakalabas lamang mula sa isang nakakabagot na hapunan kasama ang mga kasosyo
ay pagod na rin sa mga huwad ng ngiti ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hawak niya ang susi ng kanyang sasakyan nang mapansin niyang hindi ganap na nakasara ang pintuan sa likuran. Dahan-dahan siyang lumapit ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Hinila niya ang pintuan upang buksan ito nang malaki handang harapin ang sino mang nagtangkang pumasok sa kanyang sasakyan. Ngunit nang tumama ang liwanag ng poste, sa loob na tigilan siya. Walang magnanakaw, walang armadong tao. Ang nakita niya ay isang babaeng nakasuot ng uniforme ng restaurant, nakapulupot ang katawan na parang isang batang giniginaw at natutulog ng napakahimbing sa loob ng kanyang sasakyan. Mula sa liwanag kitang-kita niya ang pamumutla ng mukha nito, ang mga gasgas sa palad at ang bakas ng natuyong luha sa mga pisngi nito. Nakatayo lamang si Victor sa labas tahimik na pinagmamasdan ang hindi inaasahang bisita sa kanyang mundo. Nanatiling nakatayo si Victor sa gilid ng nakabukas na pinto ng kanyang sasakyan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng 5 taon na pagmamay-ari niya sa BMW na ito, marami na siyang naisama rito mga kasosyo sa negosyo, mga sikat na personalidad at mga babaeng nanggaling sa matatayog na pamilya. Ngunit kailanman ay hindi siya nakakita ng ganitong tanawin, isang pagod na serbidora na mahimbing na natutulog sa kanyang mamahaling upuang balat. Isinandal ni Victor ang kanyang kamay sa itaas ng pinto at mas pinagmasdan ang dalaga. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng parking lot, kitang-kita niya ang bawat detalye ng paghihirap nito. Ang puting blusa ng uniforme nito ay punong-puno na ng lukot at may mantsa ng natapong kape sa bandang balikat. Ang kanyang buhok na dapat sana ay maayos na nakapusod ay gulo-gulo na at ang ilang hibla ay dumidikit sa kanyang pawisang noo. Ngunit ang higit na nakakuha ng atensyon ni Victor ay ang mga paa ng dalaga. Nakahubad ang isa nitong sapatos at doon nakita ni Victor ang namumulang sakong na may bahid ng tuyong dugo. Ang masikip na sapatos na nakalapag sa sahig ng sasakyan ay tila isang instrumento ng pagpapahirap, isang mabigat na pakiramdam ng habag ang dumaloy sa dibdib ng bilyonaryo. Alam niya ang itsura ng taong sagad, na ang pagod, ang taong wala nang natitirang lakas, kahit para imulat man lang ang mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, tinitiyak na hindi ito lilikha ng anumang malakas na ingay na makakagising sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang isang kasalanan ang gambalain ang tulog ng taong ito. Bumalik siya sa upuan ng driver at naupo ng tahimik. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng restaurant. Pagkalipas ng ilang ring, isang matandang boses ang sumagot. "Sino ito?" Tanong ng boses sa kabilang linya na bakas ang pag-alala at pagmamadali. "Magandang gabi. Ako si Victor, isa sa mga suki ng La Estancia." Mahinahong panimula niya. "Nais ko lang ipaalam na may isang empleyado ninyo na nakatulog sa loob ng aking sasakyan. Lia ang pangalan sa kanyang tag." Narinig ni Victor ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. "Diyos ko, salamat sa langit. Ako si Arturo ang kusinero. Kanina ko pa siya hinahanap. Akala ko ay kung ano na ang nangyari sa kanya pagkatapos siyang saktan at pagnakawan ng kanyang kapatid sa labas." Kumunot ang noo ni Victor. Pagnakawan. Naikwento ni Mang Arturo ang nangyari ang 17 oras na pagtatrabaho ang kalupitan ng manager na si Carlo at ang pag-atake ng sarili nitong kapatid na si Dennis. Habang nakikinig, lalong humigpit ang hawak ni Victor sa manibela. Nakaramdam siya ng matinding galit sa mga taong nagsasamantala sa kahinaan ng iba. "Ibibigay ko sa inyo ang kanyang tirahan, sir," sabi ni Mang Arturo. "Parang awa niyo na ihatid niyo siya ng ligtas. Hindi na niya kayang maglakad." Sinulat ni Victor ang address na ibinigay ng matanda. Matatagpuan ito sa isang eskinita sa Tondo, isang lugar na malayo sa kinang ng mga gusali sa Makati. Tiningnan muli ni Victor si Lia sa rearview mirror.
Ang dalaga ay bahagyang gumalaw yumakap sa sarili dahil sa lamig ng aircon ngunit hindi pa rin nagigising. Pinaandar ni Victor ang makina. Ang banayad na ugong ng sasakyan ay tila isang hele na lalong nagpapatulog kay Leah. Habang tinatahak ang kalsada ng Maynila sa gitna ng gabi, nagtatalo ang isip ni Victor. Kung ihahatid niya si Leah sa ibinigay na address, iiwan lang niya ito sa isang madilim at mapanganib na lugar. Paano kung bumalik ang kanyang kapatid? Paano kung kailangan niya ng agarang gamot para sa kanyang mga sugat? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya ito ihahatid sa tondo. Hindi sa gabing ito. Itinutok niya ang sasakyan patungo sa kanyang sariling penthouse sa isang marangyang condominium tower. Pagdating sa gusali, ang security guard na si Salvador ay agad na lumapit upang pagbuksan siya ng pinto. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang babaeng natutulog sa likuran. "May kailangan po ba kayong tulong, Sir Victor?" Tanong ni Salvador habang pilit na sumisilip sa loob. "Wag na, Salvador. Ako na ang bahala sa kanya." Isang kaibigan na nangangailangan ng tulong, maikling sagot ni Victor. Dahan-dahang binuhat ni Victor si Leah. Ang dalaga ay napakagaan. Tila ba hindi ito kumakain ng sapat? Isinandal ni Leah ang kanyang ulo sa balikat ni Victor at nagpakawala ng isang mahinang ungol ngunit nanatiling nakapikit. Amoy kusina ang kanyang buhok, pinaghalong usok mantika at pawis, ngunit sa likod niyon ay may kakaibang bango ng isang taong busilak ang kalooban. Pagpasok sa kanyang penthouse, inilapag niya si Leah sa malambot na kama ng guest room. Ang silid na ito ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay na kinalakihan ni Leah, na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng mga ilaw ng buong syudad. Kumuha si Victor ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang bilyonaryong ito na sanay na pinaglilingkuran ng iba ay siyang naglingkod. Marahan niyang pinunasan ang dumi sa mukha ni Leah. Pagkatapos, tinanggal niya ang natitirang sapatos ng dalaga at nilinis ang mga sugat sa kanyang mga paa. Bawat dampi ng bimpo sa nagdurugong balat ni Leah ay tila nagpaparamdam kay Victor ng sakit na pinagdaanan ng babaeng ito. Pagkatapos linisin ang mga sugat, nilagyan niya ito ng mamahaling cream at dahan-dahang binalot ng malinis na gasa. Kinumutan niya si Leah hanggang sa balikat at tinitigan ang mukha nito sa huling pagkakataon bago patayin ang ilaw. "Dito ligtas ka muna," bulong ni Victor sa dilim. Lumabas siya ng silid at naupo sa kanyang malapad na sofa, may hawak na baso ng alak. Hindi siya makatulog. Ang presensya ng dalagang yon sa loob ng kanyang tahanan ay nagdala ng isang kakaibang enerhiya na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga oras. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unting napalitan ng kulay kahel na sinag ng araw na tumatama sa mga dambuhalang gusali sa labas. Sa loob ng guest room, nagsimulang gumalaw si Leah. Naramdaman niya ang kakaibang lambot ng kama, isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan kailanman. Wala ang ingay ng mga dumadaang jeepney sa labas, wala ang sigawan ng mga kapitbahay, at wala ang amoy ng kanal na karaniwang gumigising sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisame na may magagarang molding at isang chandelier na gawa sa kristal. Kumurap-kurap siya, iniisip kung nananaginip pa rin siya. Nang subukan niyang bumangon, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga paa at napansin ang mga puting benda roon. Lumingon siya sa paligid at nakita ang malawak na silid na puno ng mamahaling kagamitan. Ang panginginig ay muling bumalik sa kanyang katawan, ngunit hindi ito dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding takot. Nasaan siya? Sino ang nagdala sa kanya rito? Biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng pambahay na damit, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat galaw ang pumasok sa silid. May dala itong tray ng pagkain at mainit na kape. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Ang puso ni Leah ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Agad siyang napaurong sa dulo ng kama, hawak ang kumot na tila ito ay isang kalasaglaban sa panganib. "Sino ka? Bakit mo ako dinala rito?" Ang nanginginig na tanong ni Leah habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makatakas mula sa magandang kulungan na ito. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing lamig ng yelo para kay Leah. Nakasandal siya sa matigas na headboard ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malambot na kumot habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa lalaking nakatayo sa may pinto. Si Victor ay nanatiling nakatayo sa malayo, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Ang kanyang boses nang muli siyang magsalita ay mahinahon at puno ng paggalang. Ipinaliwanag niya ang nangyari kagabi, kung paano siya natagpuan sa loob ng kanyang sasakyan, ang pag-uusap nila ni Mang Arturo at ang desisyon niyang dalhin siya rito sa halip na iwan sa kalsada. "Leah, ang pangalan ko ay Victor," sabi ng lalaki habang inilalapag ang tray ng pagkain sa isang maliit na mesa malapit sa kama. "Huwag kang matakot. Walang sinumang mananakit sa iyo rito. Gusto ko lang na makapagpahinga ka ng maayos." Ngunit sa halip na kumalma, lalong nakaramdam ng pagkabahala si Leah. Ang konsepto ng hiya ay malalim na nakatanim sa kanyang pagkatao. Para sa isang katulad niya na lumaki sa hirap, ang mabuhat ng isang estranghero at madalas sa ganito, kaya man na tahanan, ay hindi isang biyaya, kundi isang malaking kahihiyan. Pakiramdam niya ay isa siyang maruming mantsa sa gitna ng napakalinis at napakamahal na palasyong ito. Tiningnan ni Leah ang tray. May mainit na kape na naglalabas ng masarap na bango, mga hiwa ng sariwang prutas at tinapay na bagong luto. Kumalam ang kanyang sikmura, ngunit ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa kanyang gutom. "Bakit?" Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Leah. "Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Hindi mo ako kilala. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito." Ngumiti ng bahagya si Victor, isang nangiting hindi nakakaasar, kundi tila nakakaunawa. Sinabi nitong nakita niya ang labis na pagod sa kanyang mga mata at ang mga sugat sa kanyang mga paa. Ayon sa kanya, ang sinumang tao na may puso ay hindi magagawang talikuran ang isang taong nasa ganoong kalagayan. Dahan-dahang ibinaba ni Leah ang kanyang mga binti mula sa kama. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang mga talampakan na nababalot ng benda. Nang tumama ang kanyang mga paa sa malamig na sahig, muntik na siyang mawalan ng balanse. Agad na humakbang si Victor upang alalayan siya, ngunit mabilis na itinaas ni Leah ang kanyang kamay upang pigilan ito. "Huwag niyo akong hawakan," ang matigas na sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at paninindigan. "Kaya ko ang sarili ko." Pinilit niyang tumayo ng tuwid sa kabila ng sakit. Tiningnan niya ang kanyang lumang uniforme na lukot-lukot na. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Victor. Sa kanyang isip, ang mga taong katulad ni Victor ay tumutulong lamang dahil gusto nilang pakiramdaman na mas mabuti silang tao kaysa sa iba, o kaya naman ay may hinihinging kapalit na hindi niya kayang ibigay. Kinuha ni Victor ang kanyang pitaka mula sa kanyang bulsa. Naglabas siya ng ilang piraso ng 1,000 piso at iniabot ito kay Leah. Sinabi niyang pambayad ito sa kanyang transportasyon, pauwi at pambili ng mga gamot na kailangan niya. Para kay Leah, ang pag-abot ng pera na yon ang naging mitya ng kanyang galit. Ang kanyang pamilya sa Puebla ay maaaring mahirap, ngunit tinuruan siya ng kanyang ina na huwag kailanman magmakaawa para sa limos. Ang tingin niya sa pera ni Victor ay hindi tulong, kundi isang insulto sa kanyang dignidad bilang isang manggagawa. Sa tingin niyo ba ay mabibili niyo ang lahat sa pamamagitan ng pera niyo? Ang tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Sa tingin niyo ba
Dahil mahirap ako, ay tatanggapin ko na lang ang anumang ibibigay nyo. Hindi ako pulubi, sir. Ako ay isang serbidora. Nagtatrabaho ako para sa bawat sentimong kinakain ko. Nagulat si Victor sa naging reaksyon ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sa likod ng maliit at tila marupok na pangangatawan ni Leah ay may nananahan na napakatinding tapang at paninindigan. Sinubukan niyang magpaliwanag. Sinabing wala siyang masamang ibig sabihin, ngunit hindi na nakikinig si Leah. Hinanap ni Leah ang kanyang sapatos sa ilalim ng kama. Kahit na alam niyang papatayin siya sa sakit, pinilit niyang isuot ang mga ito. Ang bawat pagpasok ng kanyang paa sa masikip na sapatos ay nagpapalabas ng maliliit na daing ng sakit mula sa kanyang lalamunan, ngunit kinagat niya ang kanyang labi upang huwag itong marinig ni Victor. Salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin, kahit na hindi ko naman ito hiningi. Ang sabi ni Leah habang naglalakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang pag-ika at ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng sakit ngunit hindi siya tumigil. Pero hindi ko kailangan ng limos niyo at huwag niyo na sanang uulitin ito sa ibang tao. Leah, sandali. Hindi mo kayang maglakad sa ganyang kalagayan. Ang tawag ni Victor ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi lumingon si Leah. Binuksan niya ang dambuhalang pinto ng penthouse at lumabas sa pasilyo. Ang marangyang carpet ng condominium ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Nang makarating siya sa elevator, doon lamang siya sumandal sa pader at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi niya alam kung paano siya makakauwi. Wala siyang pera dahil kinuha ito ng kanyang kapatid. Masakit ang kanyang buong katawan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may isang bagay na nananatiling buo sa loob niya, ang kanyang dangal. Sa loob ng penthouse, nanatiling nakatayo si Victor sa gitna ng silid na katingin sa nakabukas na pinto. Ang tray ng pagkain ay nananatiling hindi nagagalaw at ang perang inialok niya ay nakalapag pa rin sa mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Victor ng isang kakaibang klase ng pagkatalo. Hindi ito ang pagkatalo sa isang negosyo, kundi ang pagkatalo ng kanyang pananaw sa mundo laban sa prinsipyo ng isang babaeng walang-wala. Lalong naging interesado si Victor kay Leah. Hindi niya mapigilang isipin kung anong klaseng buhay ang meron ng dalaga para magkaroon ng ganoong katigas na paninindigan. Alam ni Victor na hindi ito ang huling pagkakataon na magkikita sila. Habang pinagmamasdan niya ang malawak na syudad, mula sa kanyang bintana, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Hindi niya hahayaang matapos ang kwento sa ganitong paraan. Ang loob ng La Estancia ay puno ng mga taong nabibilang sa mataas na lipunan. Maririnig ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato at ang banayad na musika ng biolin sa background. Ngunit sa likod ng marangyang tabing na ito, isang bagyo ang namumuo sa buhay ni Leah. 3 oras na huli si Leah sa kanyang shift. Ang kanyang mga paa ay tila nagnininga sa hapdi at bawat hakbang niya ay isang pagpapatunay ng kanyang labis na paghihirap. Sa sandaling pumasok siya sa pintuan ng mga empleyado, bumungad sa kanya ang mukha ni Carlo na tila isang hayop na handang manakmal. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Carlo si Leah na makapagsalita. Sinabayan niya ang paglalakad ng dalaga patungo sa locker room ng mga malupit na salita. Tinawag niya itong irresponsable, tamad at walang utang na loob. Sa harap ng ibang mga serbidora, ipinahiya niya si Leah sinasabing ang mga katulad nitong galing sa squatters area ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataon sa isang prestihiyosong lugar. Pinilit ni Leah na magtrabaho sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Inilagay niya ang kanyang apron at lumabas sa dining hall. Ngunit ang tadhana ay tila gustong lalong subukin ang kanyang pasensya. Habang naglalakad siya, dala ang isang pitsel ng tubig. Patungo sa mesa ng isang mayamang kliyente, biglang nanginig ang kanyang mga tuhod. Isang nakakabinging tunog ng pagkabasag ng kristal
ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ang tubig ay tumilamsik sa sapatos ng isang customer at ang mga piraso ng baso ay nagkalat sa makintab na sahig. Wala ka talagang silbi, ang sigaw ni Carlo na mabilis na nakalapit. Ang boses nito ay puno ng puot, sapat na upang mapatigil ang pagkain ng lahat ng mga bisita. Pinagbigyan na kita kagabi kahit napakababa ng kalidad ng trabaho mo at ito pa ang isusukli mo. Yumuko si Leah, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang pulutin ang mga piraso ng baso. Pasensya na po, Sir Carlo. Hindi ko po sinasadya. Medyo nahihilo lang po ako. Hindi ko kailangan ng mga rason mo. Muling sigaw ni Carlo. Sa gitna ng kanyang galit, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nakabukas, handang itama ang isang malakas na sampal sa mukha ni Leah upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Napapikit si Leah, hinihintay ang hapdi ng palad ni Carlo sa kanyang pisngi. Ngunit ang sampal ay hindi dumating. Sa halip narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagkagulat mula kay Carlo. Idinilat ni Leah ang kanyang mga mata at nakita ang isang matigas at malakas na kamay na nakahawak ng mahigpit sa braso ni Carlo. Si Victor. Nakatayo si Victor sa tabi nila, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang lamig. Suot niya ang isang mamahaling itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Hindi siya mukhang bisita lamang, mukha siyang isang hari na handang magparusa. Sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa mo? Ang tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Carlo. Sa Sir Victor, nauutal na, sabi ni Carlo habang sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit hindi niya magawa. Ang babaeng ito ay irresponsable. Sinisira niya ang reputasyon ng restaurant. Ang tanging sumisira sa reputasyon ng restaurant na ito ay ang isang manager na walang galang sa kanyang mga tauhan. Sagot ni Victor. Binitawan niya ang braso ni Carlo nang may pandidiri. Kinuha ni Victor ang baso ng malamig na tubig na nasa ibabaw ng kalapit na mesa. Sa isang mabilis at direktang galaw, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Carlo. Ang tubig ay dumaloy mula sa noo nito hanggang sa mamahaling kurbata, dahilan upang magmukhang basang sisiw ang mayabang na manager sa harap ng kanyang mga tauhan at mga kliyente. Ang buong restaurant ay naging tahimik. Maririnig lamang ang patak ng tubig mula sa dulo ng ilong ni Carlo patungo sa sahig. Ang kahihiyan sa mukha ni Carlo ay hindi mababayaran ng anumang halaga. Iyan ay para sa bawat oras na pinilit mo siyang magtrabaho ng labis mo. Ang malamig na sabi ni Victor. Kinuha ni Victor ang kanyang telepono at may tinawagan. Donato, nandito ako sa La Estancia. Ang manager mong si Carlo ay nagtangkang manakit ng isang babae sa harap ko. Ayaw ko nang makita ang mukha niya sa negosyong ito simula sa oras na ito. Oo, asahan ko ang balita sa loob ng 5 minuto. Ibinaba ni Victor ang telepono at tumingin kay Carlo. Makalipas ang ilang sandali, ang telepono sa counter ng restaurant ay tumunog. Ang assistant manager ang sumagot nito at pagkatapos makinig ay mabilis itong lumapit kay Carlo ng may seryosong mukha. Sir Carlo, tumawag ang may-ari. Tinatapos na ang iyong kontrata ngayon din. Pakiiwan ang iyong susi at lumabas na ng gusali. Ang anunsyo ng assistant manager. Isang bulong-bulungan ng pagkagulat at katuwan ang kumalat sa hanay ng mga serbidora at kusinero. Ang kalupitang dinanas nila sa loob ng maraming taon sa ilalim ni Carlo ay natapos sa isang iglap dahil sa isang taong may sapat na lakas upang magsalita para sa mga walang tinig. Humarap si Victor kay Leah na hanggang ngayon ay nakatulala pa rin sa nangyari. Ang lamig sa mga mata ni Victor ay biglang napalitan ng isang malambot at mapagkalingang tingin. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. Sabi ko sa iyo, huwag kang matakot, bulong ni Victor.
Yumuko si Victor at siya mismo ang pumulot sa mga natitirang piraso ng baso sa sahig, isang bagay na hindi kailanman gagawin ng isang bilyonaryo. Pagkatapos ay kinuha niya ang apron ni Leah at dahan-dahan itong kinalas mula sa bewang ng dalaga. Hindi ka na magtatrabaho rito, Leah. Hindi sa ilalim ng mga taong hindi marunong rumespeto sa iyong pagkatao ang deklara ni Victor na narinig ng lahat. Pero Sir Victor, kailangan ko po ng trabaho. Ang nanay ko. Ang mahinang protesta ni Leah. Magtiwala ka sa akin, sagot ni Victor. May mas magandang bukas na naghihintay sa iyo at hindi yun magsisimula sa lugar na ito. Hinawakan ni Victor si Leah sa siko at dahan-dahan itong inakay palabas ng restaurant. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Ang bilyonaryong nagligtas sa isang hamak na serbidora. Habang naglalakad sila, palabas na ramdaman ni Leah ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng kahirapan, kundi ang simula ng isang pag-asa na hindi niya akalaing posible. Sa labas ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Isinakay ni Victor si Leah sa kanyang sasakyan, ang parehong sasakyang naging saksi ng kanilang unang pagkikita. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa La Estancia, lumingon si Leah sa huling pagkakataon. Nakita niya si Carlo na nakatayo sa labas basang-basa at mag-isa habang ang pinto ng restaurant ay tuluyan ng sumara para rito. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Leah na naramdaman niyang may nagtanggol sa kanya at sa tabi ni Victor naramdaman niyang handa na siyang harapin ang anumang bagyong darating dahil alam niyang hindi na siya mag-isa. Matapos ang madulang pangyayari sa restaurant, hindi dinala ni Victor si Leah sa isang mamahaling hotel o sa isang marangyang pasyalan. Sa halip hinayaan niyang si Leah ang magmando kung saan sila pupunta. Ang sasakyang BMW ni Victor ay dahan-dahang pumasok sa mga masisikip na kalsada kung saan ang amoy ng usok ng diip at ang ingay ng mga nagtitinda sa bangketa ang nangingibabaw. Huminto sila sa isang kanto kung saan may isang matandang lalaking nagtitinda ng mga pagkaing kalye gaya ng isaw fishball at kwek-kwek. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, lumabas si Victor sa kanyang sasakyan. Suot pa rin ang kanyang mamahaling Amerikana na tila hiya sa gitna ng putikan. Hindi napigilan ni Leah ang mapangiti nang makita ang bilyonaryo na seryosong nakatayo sa harap ng tinitimplang sausawan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang isang panig ni Victor na hindi nakadepende sa kanyang yaman. Kumain sila sa tabi ng kalsada gamit ang mga basong plastik habang ang mga dumadaan ay napapatingin sa kakaibang pares na ito. Dito nagsimulang magbukas si Victor. Ibinahagi niya na sa kabila ng lahat ng kanyang ari-arian, madalas siyang makaramdam ng matinding pangungulila. Ang mundo niya ay puno ng mga taong ang tanging hangad ay makuha ang kanyang pabor o ang kanyang pera. Sa loob ng marangyang penthouse, madalas siyang mag-isa kumakain ng mga pagkaing hindi niya naman talaga gusto. Si Leah naman ay nagkwento tungkol sa kanyang pangarap. Sinabi niyang ang pagiging serbidora ay pansamantala lamang. Ang tunay niyang mithiin ay makatapos ng pag-aaral at maging isang dalubhasa sa nutrisyon upang matulungan ang mga may sakit na katulad ng kanyang ina. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Leah ay puno ng determinasyon na lalong nagpahanga kay Victor. Ngunit ang katahimikan ng kanilang gabi ay panandalian lamang. Ipinasya ni Victor na ihatid si Leah sa tinitirhan nitong maliit na silid sa isang lumang apartment sa Tondo upang makuha ang ilang gamit ng dalaga. Habang dahan-dahang pumapasok ang mamahaling sasakyan sa madilim na eskinita, may isang pares ng mga mata ang nakasubaybay mula sa anino ng isang tindahan. Si Dennis. Nakatayo ang kapatid ni Leah, hawak ang isang bote ng alak at nanlilisik ang mga mata sa inggit at kasakiman. Nang makita niya ang kanyang kapatid na bumaba mula sa isang napakagarang sasakyan kasama ang isang lalaking halatang bilyonaryo, isang masamang balakin ang nabuo
sa kanyang utak. Para kay Dennis ang kanyang kapatid ay hindi na lamang isang pabigat. Ngayon, si Leah ay isa ng balon ng ginto na maaari niyang pagkuhaan ng pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Pagbalik nila sa kondominium ni Victor, balak sana ni Victor na tuluyan ng hayaan si Leah na manatili sa guest room habang inaayos ang bagong trabaho nito. Ngunit pagbukas ng pintuan ng elevator sa mismong palapag ng penthouse, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanila. Nakatayo sa tapat ng pintuan si Camille. Siya ay isang babaeng ang ganda ay kasing talas ng patalim suot, ang isang pulang damit na gawa ng isang sikat na designer. Si Camille ay ang dating kasintahan ni Victor, isang babaeng nagmula rin sa mataas na lipunan at kilala sa kanyang pagiging mapagmataas. Dahan-dahang tiningnan ni Camille si Leah mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak nang makita ang lumang uniforme ni Leah at ang mga gasgas sa balat nito. Isang nakakainsultong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Itinanong ni Camille kay Victor kung ito na ba ang bagong libangan ng bilyonaryo, isang babaeng galing sa lansangan na amoy pawis at usok. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Leah, muling nagpapaalala sa dalaga na hinding-hindi siya magiging kabilang sa mundong ginagalawan ni Victor. Lumapit si Camille kay Leah, ang kanyang pabango ay napakatapang at nakakahilo. Sinabihan niya ang dalaga sa isang mahinang boses na ang mga katulad nito ay hindi nagtatagal sa buhay ni Victor at balang araw ay babalik din ito sa kung saan ito nanggaling sa basura. Ramdam ni Leah ang muling pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang bigat ng presensya ni Camille at ang marangyang paligid ay tila nagpatahimik sa kanya. Hinarang ni Victor si Camille at hiniling na umalis na ito, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang kislap ng pag-asa na naramdaman ni Leah kanina habang kumakain sila sa kalsada ay biglang naglaho na palitan ng isang malalim na pagdududa. Habang nakatayo si Leah sa gitna ng malawak na sala ni Victor, napagtanto niya na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Sa pagitan ng kanyang mapagsamantalang kapatid at ng mapang-aping si Camille, ang kanyang ugnayan kay Victor ay haharap sa mga pagsubok na hindi niya akalaing kakayanin niya. Ang gabi ay natapos ng may mabigat na katahimikan. Si Victor ay puno ng galit kay Camille habang si Leah ay nakatingin lamang sa malayo. Iniisip kung ang pagkakamali ba niya ng pagpasok sa sasakyan ni Victor ay isang swerte o isang simula ng mas malaking trahedya. Isang bagay ang sigurado, ang dalawang mundong nagbangga ay hinding-hindi na muling magiging pareho. Isang marangyang pagtitipon ang idinaos sa huling palapag ng bagong tayong kondominium ni Victor sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang paligid ay nababalot ng salamin at bakal na nagbibigay ng tanawin ng buong syudad na tila mga kumukititap na hiyas sa dilim. Ito ang proyekto kung saan ibinuhos ni Victor ang kanyang talino at pagod at gusto niyang maging bahagi nito, si Leah. Suot ni Leah ang isang simpleng puting blusa at asul na palda na binili ni Victor para sa kanya. Bagaman malinis at maayos pakiramdam ni Leah, ay sumisigaw ang kanyang anyo ng pagiging tagalabas. Ang kanyang mga kamay na may mga kalyo pa rin mula sa pagtatrabaho sa La Estancia ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng juice habang pinagmamasdan ang mga taong nakasuot ng mga damit na marahil ay katumbas na ng sahod niya sa loob ng 5 taon. Sandaling iniwan ni Victor si Leah upang batiin ang ilang mahahalagang investor. "Dito ka lang, Leah. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad." Malambing na bilin ni Victor bago humalo sa grupo ng mga lalaking naka-Amerikana. Ngunit ang katahimikan ni Leah ay mabilis na nagwakas. Mula sa kumpol ng mga tao, lumabas si Camille
kasama ang dalawa niyang kaibigan na tila mga kobra na handang manuklaw. Hawak ni Camille ang isang baso ng mamahaling wine at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang dalaga sa teritoryo ng mga elite. Tingnan niyo nga naman, pati ba naman dito ay nakapasok ang isang basurera? Ang malakas na sabi ni Camille, sapat na upang lumingon ang ilang malapit na panauhin. Lumapit si Camille kay Leah, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Sinimulan niyang kutyain ang hitsura ni Leah mula sa kanyang sapatos hanggang sa paraan ng kanyang pagtayo. Tinawag niya itong manggagamit at gold digger na gumagamit ng kanyang kahinaan upang akitin ang isang bilyonaryong katulad ni Victor. Sa tingin mo ba ay mahal ka niya? Ang tanong ni Camille sa isang mapanghamong boses. Para sa mga katulad ni Victor, isa ka lang eksperimento. Isang charity project para gumaan ang pakiramdam niya sa sarili niya. Pero sa huli, ang basura ay mananatiling basura. Hindi kumikibo si Leah, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Ngunit nang insultuhin ni Camille ang kanyang ina, sinasabing marahil ay itinuro rin nito sa kanya kung paano manguha ng lalaking mayaman para makaahon sa hirap. Doon na uminit ang dugo ni Leah. Maaari niyo akong insultuhin ng paulit-ulit. Ang mahinahong sagot ni Leah, bagaman nanginginig ang kanyang boses sa galit. Pero huwag na huwag niyo pong idadamay ang nanay ko. Dahil kahit mahirap kami, may dangal kami na hinding-hindi niyo makukuha kahit gaano pa karami ang pera niyo. Isang nakakabinging tawa ang isinagot ni Camille. Sa isang biglaang galaw, itinaas niya ang kanyang baso at ibinuhos ang lahat ng laman nitong wine sa dibdib ni Leah. Ang mapula at malagkit na likido ay dahan-dahang gumapang sa maputing blusa ni Leah, tila isang sariwang sugat na kumalat sa kanyang katawan. Ang lamig ng alak ay tila gumising sa natutulog na galit sa loob ng dalaga. Ang mga tao sa paligid ay naglabas ng mga tunog ng pagkagulat, ngunit walang sino mang lumapit upang tumulong. Tiningnan ni Leah ang kanyang damit na nasira na. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Camille na punong-puno ng tagumpay. Sa oras na yon, nawala ang lahat ng takot ni Leah. Napagtanto niyang kung hahayaan niyang tapakan siya ng babaeng ito, habang buhay na siyang magiging biktima. Kinuha ni Leah ang isang plato ng pasta na may makapal na sarsa mula sa mesa sa tabi niya. Bago pa man makapagsalita muli si Camille, mabilis na isinampal ni Leah ang buong nilalaman ng plato sa harap ng mamahaling damit ni Camille. Ang sarsa ay tumalsik sa mukha, sa buhok at sa dambuhalang disenyong suot ng kaaway. Isang matinis na hiyaw ng galit ang kumawala kay Camille habang pilit na pinupunasan ang dumi sa kanyang mukha. Ang pangahas mo, alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Ang sigaw ni Camille habang ang kanyang mga kaibigan ay tila hindi malaman ang gagawin. Wala akong pakialam kung magkano iyan, ang matapang na sagot ni Leah. Ang damit na yan ay maaaring labhan, pero ang dumi ng ugali mo ay hinding-hindi na matatanggal. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Victor. Mabilis siyang dumaan sa kumpol ng mga tao at agad na nakita ang nangyari. Nakita niya ang mapulang mantsa sa blusa ni Leah at ang dumi sa damit ni Camille. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang mukha ni Leah na puno ng dignidad sa kabila ng pagiging basang-basa ay sapat na para malaman niya ang katotohanan. Lumapit si Victor kay Camille, ang kanyang presensya ay tila isang nagbabagang apoy. Sobra na ito, Camille, ang sabi niya sa isang boses na kasing talim ng patalim. Hinding-hindi mo na muling lalapastanganin ang babaeng mahal ko sa harap ko o sa kahit saang lugar. Victor, tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Ang pagsusumamo ni Camille habang itinuturo ang kanyang nadumihang damit. Nararapat lang yan sa'yo, ang malamig na sagot ni Victor. Tinawag niya ang kanyang mga security personnel at inutusan silang ilabas si Camille sa gusali at wag na itong muling papasukin sa kahit anong pag-aari niya. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, kinaladkad palabas si Camille habang sumisigaw ito ng mga sumpa. Ang kahihiyang idinulot ni Camille kay Leah ay bumalik sa kanya ng 10 ulit. Nang mawala na ang gulo, kinuha ni Victor ang kanyang sariling Amerikana at ibinalot ito
sa mga balikat ni Leah upang itago ang mantsa sa kanyang blusa. Inakay niya ang dalaga palabas ng ballroom patungo sa pribadong opisina niya sa kabilang silid. Doon biglang nawala ang tapang ni Leah. Napaupo siya sa isang silya at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkaunawa sa malaking agwat ng kanilang mundo. Naramdaman niya ang matinding pagod, hindi lang pisikal, kundi ang pagod sa pakikipaglaban sa isang sistemang hinding-hindi siya tatanggapin. Lumuhod si Victor sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Leah, patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito. Victor, ang mahinang sabi ni Leah habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tingnan mo ang nangyari. Isang gabi pa lang tayong lumalabas sa mundo mo, ganito na ang nangyari. Paano pa sa mga susunod na araw, hindi ako kabilang dito? Pakiramdam ko ay palagi akong kailangang makipagdigma para lang makuha ang respeto na dapat ay libreng ibinibigay. Niyakap ng mahigpit ni Victor si Leah pilit na ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa loob ni Leah isang pader ang muling nabubuo. Ang mantsa ng alak sa kanyang blusa ay tila naging isang simbolo ng katotohanan na ang pag-ibig sa pagitan ng isang prinsipe at isang serbidora ay hindi kasing ganda ng mga kwentong nababasa sa libro. Ang realidad ay madumi, masakit at puno ng mantsyang mahirap matanggal. Ang opisina ni Victor sa itaas na palapag ng kanyang dambuhalang gusali ay isang muog ng katahimikan at kapangyarihan. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag ng pilit na pumasok si Dennis, ang kapatid ni Leah. Suot ang isang maruming t-shirt at maong na pantalon. Mukhang basang sisiw si Dennis sa gitna ng mga makikintab na kasangkapang gawa sa mahogany at salamin. Hindi nagpakita ng takot si Victor. Nanatili siyang nakaupo sa likod ng kanyang malapad na mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkakabuhol habang malamig na pinagmamasdan ang lalaking pumasok. Alam ni Victor kung sino ito. Ang mukha ni Dennis ay may pagkakahawig kay Leah, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pandaraya at bisyo. Sinubukan ni Dennis na maging palakaibigan. Ngumisi siya at tinawag si Victor na brother-in-law, isang bagay na nagpadiin sa panga ng bilyonaryo. Sinimulan ni Dennis ang kanyang paniningil. Sinabi niya kay Victor na siya ang nagpalaki kay Leah, na siya ang nagpakain at nag-aruga rito noong bata pa ito. At ngayon ay oras na para bayaran siya ng lahat ng kanyang sakripisyo. Naglabas si Dennis ng mga kwentong gawa-gawa. Sinabi niya kay Victor na si Leah ay may mga sikretong itinatago, na ang dalaga ay sadyang lumalapit sa mga mayayamang lalaki upang makakuha ng pera para sa kanilang pamilya. Isang malinaw na pagtatangka ito na sirain ang dangal ng sarili niyang kapatid kapalit ng ilang libong piso. Magkano ang kailangan mo para tumahimik at lumayo sa buhay ni Leah? Ang tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Nanlaki ang mga mata ni Dennis sa katuwaan. 1,000,000, sir. 1,000,000 at hindi mo na muli makikita ang anino ko. Maliit na halaga lang iyan para sa isang bilyonaryong katulad mo. At bilang kapalit, hindi ko na ikakalat ang mga kwento tungkol sa tunay na pagkatao ng kapatid ko. Tumayo si Victor mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Dennis hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Isang matinding takot ang biglang gumapang sa likod ni Dennis nang makita ang bagsik sa mga mata ni Victor. Wala kang makukuha sa akin kahit 1 sentimo, ang mariing sabi ni Victor. Hindi dahil wala akong pera, kundi dahil hindi ko binabayaran ang mga basurang katulad mo. Kung akala mo ay maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo tungkol kay Leah, nagkakamali ka. Mas kilala ko ang kapatid mo kaysa sa inaakala mo. At binalaan kita, Dennis, sa oras na lumapit ka muli sa kanya o subukan mo siyang saktan. Sisiguraduhin kong sa likod ng rehas ang bagsak mo. Tinawag ni Victor ang kanyang mga security guards. Kinaladkad palabas si Dennis habang ito ay sumisigaw ng mga pagbabanta.
Ang galit ni Dennis ay umabot sa sukdulan. Dahil hindi niya nakuha ang gusto niya kay Victor, ang kanyang puot ay ibinuhos niya sa taong sa tingin niya ay may utang sa kanya si Leah. Samantala, pauwi na si Leah sa kanyang inuupahang maliit na kwarto sa Tondo. Bit-bit niya ang ilang gamit na ibinigay ni Victor at sa kanyang bulsa ay ang huling ipon niya na balak niyang ipadala sa kanyang ina sa Puebla. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng kanyang pinto, napatigil siya. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya at may bakas ng sapilitang pagpasok. Isang malamig na kaba ang bumalot sa puso ni Leah. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at doon ay sumambulat sa kanya ang isang masakit na tanawin. Ang kanyang maliit na silid ay tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang kanyang mga damit ay nagkalat sa sahig. Ang mga lumang litrato ng kanyang ina ay punit-punit at ang kanyang maliit na cabinet ay nakatumba. Sa gitna ng kaguluhan nakaupo si Dennis sa dulo ng kama. Hawak ang lata ng biskit kung saan itinatago ni Leah ang kanyang mga ipon. Nasaan ang iba pa? Ang tanong ni Dennis ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinuntahan ko ang bilyonaryo mo, pero tila tinuruan mo siyang maging maramot. Dennis, ano ang ginawa mo sa kwarto ko? Ang sigaw ni Leah habang mabilis na lumapit upang kunin ang lata, ngunit mabilis siyang itinulak ni Dennis sa balikat. Dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Utang mo sa akin ang lahat, Leah. Ang sigaw ni Dennis. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at espiritu ng alak. Kung hindi dahil sa akin, wala ka rito sa Maynila. Ako ang nagdala sa iyo rito. Ako ang kuya mo. Kaya obligasyon mong suportahan ang mga pangangailangan ko. Tumayo si Leah, ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang taong sawang-sawa na sa pang-aabuso. Wala akong utang sa iyo, Dennis. Ang sagot ni Leah sa isang malakas at matapang na boses. Lahat ng meron ako ngayon ay pinaghirapan ko. 17 oras akong nakatayo, araw-araw, habang ikaw ay nagpapakasasa sa sugal at alak. Ang perang kinuha mo ay pambili ng gamot ni nanay. Paano mo nasisikmurang nakawin ang buhay ng sarili mong ina? Isang nakakabinging tunog ng pagbagsak ng lata ang umaling-awngaw sa silid nang ihagis ito ni Dennis sa pader. Lumapit siya kay Leah at dinuro ito sa mukha. Wala akong pakialam sa gamot. Ang kailangan ko ay pera. Kung hindi ka magbibigay, sisirain ko ang buhay mo sa harap ng lalaking iyon. Sa oras na yon, isang malakas na puwersa ang tila sumabog sa loob ni Leah. Hindi na niya kayang magtiis. Sa isang mabilis na galaw itinulak ni Leah si Dennis ng buong lakas gamit ang kanyang 2 kamay sa dibdib nito. Dahil sa pagkagulat at kalasingan, nawalan ng balanse si Dennis. Bumagsak ang kanyang katawan patungo sa pintuan. Isang mapurol na tunog ang nalikha nang tumama ang kanyang likod sa kahoy na hamba. Bago pa man makabangon ang kanyang kapatid, muling lumapit si Leah at buong tapang itong itinulak palabas ng kanyang silid. Lumayas ka rito, ang sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Huwag mo na akong tatawaging kapatid. Mula sa araw na ito, patay ka na sa buhay ko. Ang tanikala ng utang na loob na sinasabi mo ay pinutol ko na. Wala akong kapatid na magnanakaw at walang puso. Nagawang isara ni Leah ang pinto at mabilis itong nirendahan. Maririnig ang malalakas na kalabog ni Dennis mula sa labas, ang mga mura nito at mga pagbabanta, ngunit hindi na natakot si Leah. Napasandal siya sa likod ng pinto, dahan-dahang napaupo sa sahig at doon ay nagpakawala ng isang hagulgol na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nawala ang kanyang pera. Nasira ang kanyang mga kakaunting ari-arian. Ang tanging alaala ng kanyang pamilya sa silid na yon ay nayurakan na. Pakiramdam ni Leah ay napakadumi niya na ang kanyang buhay ay puno ng gulo na hinding-hindi mauunawaan ng isang taong katulad ni Victor. Sa kabila ng kanyang pagkapanalo laban kay Dennis, nakaramdam si Leah ng matinding pagkatalo.
Sa kanyang isip ang mga katulad niya ay hindi itinatadhana para sa maliligayang wakas. Ang realidad ng kanyang buhay, ang kahirapan, ang magulong pamilya, at ang kawalan ng katiyakan ay muling humila sa kanya pababa sa madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga palad na nanginginig pa rin. Malaya na siya sa kanyang kapatid, ngunit sa anong halaga? Habang ang dilim ay bumabalot sa kanyang maliit at wasak na silid, naramdaman ni Leah na mas lalo siyang naging malayo sa liwanag na iniaalok ni Victor. Sapagkat paano mo haharapin ang isang prinsipe kung ang sarili mong tahanan ay isa ng guho? Ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila isang malungkot na ritmo sa loob ng wasak na silid ni Leah. Hawak ang isang punit na litrato ng kanyang ina. Nakaupo si Leah sa malamig na sahig, hindi alintana, ang basang paligid mula sa tumutulong bubong. Ang bawat bahagi ng kanyang silid ay nagpapaalala sa kanya ng kalupitan ni Dennis at ng katotohanang hinding-hindi niya matatakasan ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang isip si Victor ay isang bituin sa langit, napakaliwanag, napakalayo, at hinding-hindi dapat madampian ng putik ng kanyang buhay. Napagtanto niya na habang mas lumalapit siya sa bilyonaryo, lalo lamang niyang inilalagay ito sa kapahamakan at kahihiyan. Ang gulo ng kanyang pamilya ay isang lason na maaaring pumatay sa reputasyon ni Victor. Dahan-dahang tumayo si Leah at kinuha ang kanyang maliit na bag. Inilagay niya rito ang ilang piraso ng natitirang damit at ang kanyang mga dokumento. Nagpasya siyang kailangan na niyang lumayo. Hindi lamang kay Dennis, kundi maging kay Victor. Ito ang tanging paraan na alam niya upang maprotektahan ang lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang sulyap sa isang magandang buhay. Eksaktong paglabas ni Leah sa pinto ng apartment building, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahaing kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Victor, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling suot. Leah, saan ka pupunta? Ang sigaw ni Victor, ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng kulog at ulan. Huminto si Leah, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at emosyon. Umalis ka na, Victor. Huwag mo na akong sundan. Mabilis na lumapit si Victor at hinawakan ng magkabilang balikat ni Leah. Nakita ko ang ginawa ni Dennis sa opisina ko. Pumunta ako rito para siguraduhing ligtas ka. Ano ang nangyari? Bakit ka may mga bag? Tiningnan ni Leah si Victor, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Tingnan mo ako, Victor. Tingnan mo kung saan ako nakatira. Tingnan mo ang pamilya ko. Ako ay isang malaking gulo. Habang kasama mo ako, palagi kang guguluhin ni Dennis. Palagi kang lalapastanganin ni Camille. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Wala akong pakialam sa mundo ko kung wala ka roon. Ang sagot ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pero ako, may pakialam ako. Ang sigaw ni Leah habang pilit na kumakawala sa hawak ni Victor. Ayaw kong maging pabigat sa'yo. Ayaw kong maging charity project mo na kinakaawaan ng lahat. Ang pagmamahal mo ay isang milagro sa akin, pero ang milagrong ito ang sisira sa'yo. Hayaan mo na akong bumalik sa kung saan ako nararapat. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na nagbigay ng pansamantalang liwanag sa kanilang mga basang mukha. Sa gitna ng unos, mas lalong humigpit ang hawak ni Victor kay Leah. Hindi niya hinayaang makahakbang palayo ang dalaga. Makinig ka sa akin, Leah Delgado. Ang mariing sabi ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng kanyang nararamdaman. Hindi kita kinakaawaan, hinahangaan kita. Ang lakas mo, ang dangal mo, sa gitna ng hirap, iyan ang dahilan kung bakit kita minahal. Kung akala mo ay ganoon ako kahina para bitawan ka dahil lang sa ilang hamon nagkakamali ka. Yumuko si Leah, ang kanyang mga hikbi ay naririnig na sa kabila ng ingay ng ulan. Pero wala na akong matitirhan.
Wala na ang ipon ko. Wala na akong kahit ano. Inanggat ni Victor ang baba ni Leah upang magtagpo ang kanilang mga mata. Meron ka pa, Leah. May pangarap ka. At mayroon kang ako. Dito inalok ni Victor ang kanyang plano, isang plano na hindi katulad ng mga naunang tulong na tinanggihan ni Leah. Sinabi niya na hindi niya ito bibigyan ng pera bilang limos. Sa halip gagawa sila ng isang kasunduan. Maglalabas si Victor ng pondo para sa pag-aaral ni Leah bilang isang investment sa kanyang kinabukasan. Sa oras na makapagtapos siya at maging isang lisensyadong nutritionist, babayaran niya ang bawat sentimo sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga medical missions at proyektong pangkomunidad ni Victor. Ito ay isang negosyo, Leah, isang investment sa talino at kakayahan mo. Ang paliwanag ni Victor habang dahan-dahang hinahawi ang basang buhok sa mukha ng dalaga. Huwag mong hayaan na talunin ka ng takot. Gamitin mo ang pagkakataong ito para hindi ka na muling mabuhat o maapi ng kahit sino maging ni Dennis o ni Camille. Napatitig si Leah kay Victor. Sa gitna ng baha at malakas na ulan, naramdaman niya ang init ng katapatan ng lalaki. Ang alok na ito ay nagbibigay sa kanya ng paraan upang mapanatili ang kanyang dignidad habang tinatanggap ang tulong na kailangan niya para makabangon. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ang mahinang tanong ni Leah. Dahil naniniwala ako sa iyo, ang simpleng sagot ni Victor. At dahil ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa masayang sandali, tungkol din ito sa pagtayo sa tabi ng isa't isa kapag ang buong mundo ay bumabagsak. Dahan-dahang binitawan ni Leah ang kanyang bag sa basang semento. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, tila inilalabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Lumapit siya kay Victor at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito, hinahayaan ang sarili na magtiwala sa unang pagkakataon. Niyakap siya ni Victor nang napakahigpit pinoprotektahan siya mula sa lamig ng hangin. Sa gitna ng kalsadang yon sa tondo, sa ilalim ng nagngangalit na langit, isang bagong kasunduan ang nabuo. Hindi na lamang ito tungkol sa isang bilyonaryong nagligtas sa isang serbidora. Ito ay tungkol sa dalawang taong nagpasyang harapin ang unos ng magkasama, bitbit ang pangako ng isang bukas na sila mismo ang bubuo. Isinakay ni Victor si Leah sa sasakyan at mabilis silang lumayo sa lugar na yon. Habang nakatingin si Leah sa bintana, pinapanood ang paglayo ng apartment building, naramdaman niyang ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang unos ay hindi pa tapos. Pero sa tabi ni Victor, alam niyang mayroon na siyang silungan. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangako si Victor na tutulungan si Leah na makabangon. Sa araw na ito, huling beses na tatapak si Leah sa kanyang maliit na silid sa tondo. Inilalagay na niya ang kanyang mga huling gamit sa isang kahon nang biglang huminto ang isang marangyang puting sasakyan sa tapat ng gusali. Hindi si Victor ang dumating. Ang pintuan ng silid ni Leah ay marahas na itinulak pabalik, dahilan upang tumama ito sa pader nang may malakas na tunog. Pumasok si Camille kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may malalapad na katawan mga bodyguard na nagsisilbing banta sa sino mang haharang sa kanya. Ang lakas din ng loob mong manatili sa buhay ni Victor. Ang panimula ni Camille. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot habang inililibot ang tingin sa maputik at madilim na pasilyo ng apartment. Naglabas siya ng isang tsekera mula sa kanyang mamahaling bag at mabilis na nagsulat. Inihagis ni Camille ang tsekeng may halagang 5 milyong piso sa mukha ni Leah. Kunin mo yan. Umalis ka sa buhay ni Victor. Lumayo ka sa syudad na ito at hinding-hindi ka na maghihirap muli. Iyan ang halaga mo, Leah. Isang halagang sapat na para sa isang babaeng galing sa kanal. Tiningnan ni Leah ang tseke na nalaglag sa sahig sa tabi ng kanyang mga lumang gamit. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Camille. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Camille.
Ang mahinahong sagot ni Leah. Hindi lahat ng tao ay may presyo. Ang respeto at pag-ibig ni Victor ay hindi ko binili at hinding-hindi mo rin yan mabibili sa akin. Dahil sa sagot na yon, tila nawalan ng kontrol si Camille. Humakbang siya nang mabilis patungo kay Leah. Sa isang iglap itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang tumama sa kaliwang pisngi ni Leah. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Naramdaman ni Leah ang matinding hapdi na tila nagniningas na apoy sa kanyang mukha. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng impact at naramdaman niya ang alat ng dugo mula sa kanyang labi na pumutok. Tumawa ng mapait si Camille. Isang hamak na serbidora ka lang. Akala mo ba ay papayagan ng pamilya namin na madungisan ang pangalan ni Victor ng isang katulad mo? Buburahin kita, Leah Delgado. Sisiguraduhin kong hindi ka makakapag-aral, hindi ka makakakuha ng trabaho at mabubulok ka rito sa dumi ng tondo. Ngunit nagkamali si Camille. Akala niya ay iiyak si Leah at magmamakaawa. Sa halip dahan-dahang itinuwid ni Leah ang kanyang tayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Bago pa makakilos ang mga bodyguard ni Camille, mabilis na humakbang si Leah. Sa lahat ng lakas na naipon niya mula sa mga taon ng pagtitiis, sa bawat oras ng pang-aapi ni Carlo at sa bawat pananakit ni Dennis, ibinuhat ni Leah ang kanyang kanang kamay at isang matinding sampal ang isinukli niya sa pisngi ni Camille. Ang lakas ng sampal ni Leah ay naging sanhi upang mawalan ng balanse si Camille at mapasandal sa pader. Ang mukha ni Camille ay napuno ng gulat at hindi makapaniwalang ang isang basurera ay nagawang itaas ang kamay laban sa kanya. Iyan ay para sa lahat ng taong inaakala mong mas mababa sa iyo. Ang sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa niya kailanman naipakita. Maari mo akong saktan sa pisikal, Camille, pero hinding-hindi mo na muling matatapakan ang pagkatao ko. Susugod sana ang mga bodyguard ni Camille upang saktan si Leah, ngunit isang malakas na boses ang pumigil sa kanila mula sa pintuan. Huwag niyo siyang hahawakan. Si Victor, kasama niya si Mang Arturo na may hawak na isang malaking sandok at ang mukha ay handang makipaglaban para sa kanyang itinuturing na anak. Ang hitsura ni Victor ay nakakatakot, ang kanyang mga panga ay nakatagas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mabilis na lumapit si Victor kay Leah at tiningnan ang namumulang pisngi nito. Ang kanyang galit ay tila bulkang handang sumabog. Humarap siya kay Camille na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kanyang nasaktang pisngi. Sobra na ito, Camille, ang malamig na sabi ni Victor. Hindi mo lang nilapastangan si Leah, nilapastangan mo rin ang pagtitiwala ko. Sa oras na ito, hindi lang pagbabawal sa aking mga gusali ang matatanggap mo. Kinuha ni Victor ang kanyang telepono at may tinawagan sa harap ni Camille. Attorney Reyes, ituloy ang lahat ng legal na kaso laban sa pamilya ni Camille. I-withdraw ang lahat ng investments ko sa kanilang kumpanya ngayon din. At tawagan mo ang media, sabihin mong ang pamilya nila ay sangkot sa mga ilegal na transaksyon sa lupa na natuklasan natin. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa matinding takot. Ang kapangyarihan ni Victor sa mundo ng negosyo ay sapat na upang mapabagsak ang kanilang pamilya sa loob lamang ng isang gabi. Victor, hindi mo pwedeng gawin ito. Magkababata tayo. Ang pagsusumamo ni Camille habang ang kanyang boses ay nanginginig na. Tinapos mo ang pagkakaibigang yon nang saktan mo ang babaeng pakakasalan ko. Ang sagot ni Victor. Inutusan ni Victor ang kanyang mga sariling security na ilabas si Camille at ang mga tauhan nito. Walang nagawa si Camille kundi ang lumabas ng may matinding kahihiyan habang ang mga kapitbahay ni Leah ay nakamasid at bumubulong tungkol sa kanyang pagbagsak. Nang mawala na ang gulo, lumapit si Mang Arturo kay Leah at inabutan ito ng basang bimpo para sa kanyang pisngi. Ang tapang mo, Leah, ipinagmamalaki kita, ang sabi ng matanda
Nang may mga mata na puno ng luha ng katuwaan, niyakap ni Victor si Leah ng napakahigpit. "Patawarin mo ako, Leah. Hindi ko akalaing magagawa niya ito." Umiling si Leah at ngumiti sa kabila ng sakit sa kanyang labi. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Victor. Sa katunayan, nagpapasalamat ako. Dahil sa nangyaring ito, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko nang lumaban, na hindi na ako ang dating Leah na yumuyuko sa bawat sampal ng tadhana." Sa loob ng wasak na silid na yon sa gitna ng mga gamit, na nakakalat na ramdaman ni Leah ang isang kakaibang klase ng kalayaan. Ang sampal ni Camille ay hindi naging simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi isang huling paalam sa kanyang lumang buhay. Ang katarungang ibinigay ni Victor at ang sarili niyang lakas ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong yugto. "Tara na," ang sabi ni Victor habang kinukuha ang huling kahon ni Leah. "Magsimula na tayo sa bagong buhay mo." Habang naglalakad sila palabas bitbit ang kanilang mga pangarap, alam ni Leah na wala nang makakapigil sa kanya. Ang serbidora na dati ay pangarap lang ang makatagal sa shift, ay handa na ngayong pamunuan ang sarili niyang mundo. Ang sampal ng katotohanan ay masakit, ngunit ito ang gumising sa kanya para sa isang mas maliwanag na bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling lumabas si Leah sa madilim na eskinita ng tondo. Ngayon, wala na ang kanyang suot na lumang uniforme na amoy usok at mantika. Sa halip suot niya ang isang malinis at maayos na damit habang naglalakad siya sa loob ng isang maliit ngunit napakagandang restaurant na matatagpuan sa ibabang bahagi ng isa sa mga gusali ni Victor. Ang restaurant ito ay hindi katulad ng La Estancia. Dito ang mga serbidora ay nakangiti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sila ay iginagalang. Ang mga shift ay makatarungan ng sahod, ay sapat at mayroong programa para sa mga empleyadong nais magpatuloy ng pag-aaral. Si Leah ang tumatayong manager ng lugar na ito habang tinatapos niya ang kanyang kurso sa nutrisyon. Sa isang sulok ng restaurant nakaupo, si Mang Arturo suot ang kanyang pinakamagandang barong. Pinapanood niya si Leah nang may pagmamalaki. Ang dalagang dati ay halos hindi makatayo sa pagod ay isa na ngayong matatag na babaeng nagpapatakbo ng sariling negosyo. "Handa ka na ba?" ang tanong ni Victor na biglang sumulpot sa likuran ni Leah. Ngumiti si Leah at tumango. Isang espesyal na araw ito. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos, handa na ang sorpresang inihanda ni Victor para sa kanya isang lumang gusali sa isang tahimik na bahagi ng Quezon City na muling binuhay at ginawang moderno. Pagdating nila sa lugar, bumungad kay Leah ang isang puting gusali na may malalaking bintana at isang maliit na hardin sa harap. Ang disenyo ay simple ngunit puno ng init. "Ano ang lugar na ito, Victor?" ang tanong ni Leah habang dahan-dahang hinahawakan ang pintuang gawa sa matibay na nara. "Sabi ko sa'yo, ito ay isang investment," ang sagot ni Victor habang binubuksan ang pinto. Ang itaas na bahagi ay ang iyong bagong tahanan. Ang 3 iba pang unit ay maaari mong iparenta upang magkaroon ka ng sariling kita habang nag-aaral ka. At ang planta baha o ang unang palapag. Ibinukas ni Victor ang mga kortina at tumambad kay Leah ang isang malawak na espasyo na may mga kagamitang pang-medical, mga silya para sa mga pasyente at isang karatula sa pader na nagsasabing Leah Delgado, Nutrition and Wellness Care. Napatakip ng bibig si Leah, ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha ng katuwaan. "Victor, ito ay masyado ng marami. Hindi ko alam kung paano ito babayaran sa'yo." Lumapit si Victor at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi mo ito babayaran sa akin ng pera, Leah. Babayaran mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa pangarap mo. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong katulad ng iyong nanay mo na nangangailangan ng gabay sa kalusugan. Iyan ang usapan natin, di ba isa itong investment sa kabutihang gagawin mo sa mundo?"
Pumasok din si Mang Arturo sa loob, dala ang isang malaking kaldero ng pansit gisado. Walang bagong bahay ang kompleto nang walang pansit para sa mahabang buhay. Ang masayang sabi ng matanda. Naupo silang tatlo sa gitna ng bakanting espasyo gamit ang ilang natitirang silya. Kumain sila ng pansit nang may tawanan at kwentuhan malayo sa ingay ng marangyang mundo ni Victor at sa pait ng nakaraan ni Lia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lia ang tunay na kahulugan ng pamilya, isang pamilyang hindi nabubuo dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal at suporta. Nang dapit hapon na at nagpaalam na si Mang Arturo, naiwan si Lia at Victor sa maliit na teras ng gusali habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, isang tanawing kasing ganda ng nararamdaman ni Lia sa kanyang puso. May isang bagay pa akong gustong itanong sa'yo, ang sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng emosyon. Dahan-dahang lumuhod si Victor sa harap ni Lia. Naglabas siya ng isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang sing-sing na may simpleng brilyante kumikinang sa huling sinag ng araw. Lia Delgado, pumasok ka sa sasakyan ko ng gabi na iyon nang dahil sa isang pagkakamali. Ang simula ni Victor, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga. Pero ang pagkakamaling iyon ang naging pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Tinuruan mo akong makakita muli ng katotohanan sa gitna ng karangyaan. Tinuruan mo akong magmahal ng tunay. Ngayon, hindi lang investment ang gusto kong ialok sa'yo. Gusto kong ialok ang buong buhay ko. Naramdaman ni Lia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Victor, Lia, papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang bumuo ng isang mundo kasama ko, kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuting tao tayo? Tumulo ang luha ni Lia, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong sakit. Ito ay luha ng ganap na kaligayahan. Tumango siya ng dahan-dahan bago nakapagsalita. Oo, Victor, tinatanggap ko. Handa akong harapin ang bawat bukas kasama ka. Isinuot ni Victor ang sing-sing sa daliri ni Lia at mabilis siyang binuhat at inikot sa hangin. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Nang ibaba niya si Lia, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Sa loob ng isang taon, ang serbidora na dati ay walang ibang hinahangad, kundi ang makaligtas sa gutom, ay naging isang babaeng puno ng pangarap at pag-ibig. Napatunayan ni Lia na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng dangal at ang pag-ibig ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuang akala natin ay habang buhay nang nakasara. Habang unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa kalangitan, sumandal si Lia sa balikat ni Victor. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, marami pang hamon ang darating, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil sa dulo ng bawat mahabang shift ng buhay, alam niyang may naghihintay sa kanyang tahanan. Ang pagkakamali niya ng pagpasok sa maling sasakyan ay naging daan tungo sa tamang destinasyon. At sa bisig ni Victor na hanap ni Lia Delgado, ang kanyang tunay na dulo, isang wakas na simula pa lamang ng isang walang hanggang kabanata ng kanilang pag-iibigan. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang katarungan. Ito ang kanyang bukang liwayway.